Alright mga amigo, so ayan mga amigo, nagkaroon tayo ng problema dito sa ating main engine cylinder unit number 3. As you can see mga amigo, bumaba ang exhaust gas temperature at division ng ating unit number 3 mga amigo. Based sa aming experience mga amigo sa ganitong klaseng problema sa ating main engine, so ang una namin titinan mga amigo is ang ating main engine fuel oil injection valve. Kapag ganitong klaseng problema mga amigo na bumaba ang division ng ating main engine, so kailangan natin palitan ng injector mga amigo dahil posibleng nagkaroon ng stuck up or improper na pagbuga ng ating fuel oil dito sa ating fuel oil injection valve mga amigo. Kaya binaklas natin at nirecondition upang makita natin mga amigo at mapalitan natin ng mga damage na parts sa loob nito. Shoutout nga pala sa ating mga solid follower kahit matagal tayong nawala at hindi nakapag-upload ng mga video. So nandyan pa rin kayo mga amigo at sana hindi kayo magsawang magsuporta sa atin. Alright. Ayan na mga amigo, no, dinahandahan natin binaklas itong ating damage na injector at upang ma-inspection natin kung ano ang problema nito, bakit nagkaroon tayo ng division dito sa ating makina. Ganyan lang kadali mag-dismantle mga amigo ng injector sa ganitong klaseng makina na MAN BMW ME engine. Alright. Since na-dismantle natin mga amigo ang buong injection valve, so kailangan natin linisan at gamitan ng diesel upang makita natin mga amigo kung ano ba ang problema nasa loob ng ating fuel oil injection valve. Dito pa lang mga amigo is napansin ko is tatlo na ang desk ng injector na ito. So it means mga amigo is recondition itong injector na ito mga amigo. So normally kapag bagong injection valve mga amigo is normally isa or dalawang desk lang mga amigo. So kapag isang desk lang, makapal siya mga amigo. Kapag dalawang desk naman, medyo makapal yung isa at yung isa is manipis. Based na nakita natin mga amigo is recondition na ito mga amigo. At mamaya titingnan natin kung ano ba ang mga pisa na kailangan palitan at inspection natin kung wala bang crack or damage ang sa loob ng mga pisa ng ating injection valve. So ngayon mga amigo is baklasin natin itong spindle guide na may fuel nozzle. So isa rin to sa problema mga amigo kung bakit nagkaroon ng division dahil posibleng nag-stuck up or na-clog itong mga butas ng ating nozzle. So kasama natin dito mga amigo ang ating partner sa trabaho, si Wiper dati, at ngayon is na-promote na oiler. So congrats sa iyo at continue learning at keep working. Alright. Ayan mga amigo, natanggalan natin ang thrust piece na nakakabit dito sa ating spindle guide. At sunod natin tanggalin mga amigo itong ating fuel nozzle gamit ang ating special tools. So ayan na mga amigo, kinabitan na natin ng special tools upang matanggal natin itong ating fuel nozzle na nakakabit dito sa ating spindle guide. Gamit ang 36 at 16 na spanner mga amigo ay ma-extract natin itong ating fuel nozzle na nakakabit dito sa ating spindle guide. So ayan, pinakita natin kay Wiper kung ano gagawin para siya na ang mag hands on sa ganitong klaseng maintenance sa ating fuel oil injection valve mga amigo upang hindi niya makalimutan. So ayan mga amigo, natanggalan natin ang fuel nozzle na nakakabit dito sa ating spindle guide. At tanggalin natin itong ating cut-off shaft. Ayan mga amigo. Medyo marumi ang cut-off shaft mga amigo dahil pagpaklas natin sa fuel oil injection valve sa
main engine cylinder cover is naka VLSFO ang ating consumption ng makina mga amigo, kaya marumi ang loob ng fuel oil injection valve. Dito. Wala. Since mahaba ng ating video mga amigo, is gagawa tayo ng panibagong video kung paano mag-dismantling sa ating non-return valve. Alright. Gawin natin. Tagalin to. Hindi na masyado.